makadangop kita sa Ginoo. Pangabayan tanan magatindog kag magabukas kita sa pagpangamuyo. Pangabayan naton nga pastor. Alright, so this time, magduko ta sa aton ulo, piyong sa aton mga mata, palapit ta sa aton Diyos. Labing gamhanan, langit no namon nyo Diyos, pangayo gid kami sa imo pagpakatakos, patawara kami sa amon mga pagkulang. Dalayawon ka Ginoo Amay sa imo katutom, sa imo kaayo sa amon. Dalayawon ka o Dios sa imo mga kaluoy kag pagsakdag sa amon Ginoo sa adlaw-adlaw nga tanan. Sa liwat Ginoo nagapakaubosid kami gapangayo pagpakatakos mo para Ginoong magiging mapuslanon ining amon pagtipon kag magiging kahimayaan Ginoo sa imong ngalan in the sense nga mabuligan kami Ginoo Dios nga mag-mature kami sa amon espiritualidad kag labaw sa tanan Ginoo mabayaw ang imong ngalan sa amon tunga. Sa liwat, ikaw Ginoo mag-take control sa ngamon pangunauna, sa ngamon mga tagipusoon, para o Diyos nga ang pagahimo namon Amay will be guided accordingly, kag mahimo namon ang nagakadapat namon himuon, samtang kami nagasimba kag nagapangalagad sa imo. Butangi Ginoo sang paghangop sa amon mga tagipusoon pangunauna, para mahatag namon ang pinakamataas nga respeto, pinakamataas na pagtaha sa imo, as we worship you, O Lord. Sa liwat, tugyan namon ang tanan sa imo, please take good care every part of the service. Kag sa liwatan na ni Maya pagdayaw balik namon sa imo, in Jesus name we pray. Amen. Amen. Okay, pabilin sa pagtindog, and this time magkanta ta. Amen. So, liog ko bukas inyo kalantaon, page 165, the banner of the cross. Amen. Page 165. The banner of the cross. Amen. So tunugon naton nga pagkanta nga may kalipay. Page 165. The banner of the cross. Okay, ready for stanza now. Sing. There's a royal banner given for display to soldiers of the King. As an inside fair we live it up today. What a ransom once we sing. Marching on, for Christ count everything but loss, and to crown him King, join and sing in the banner of the cross. Though the foe may rage and gutter as the blood, let the standard be displayed, and beneath its walls as soldiers of the Lord, for the truth be not dismayed. Marching on, for Christ done everything but loss, and to crown him King, toil and sing in the banner of the cross. Over land and sea, wherever man may dwell, make the glorious tidings known of the crimson banner. Now the story tell what the Lord shall claim his own. Amen. Marching on, for Christ down everything but loss, and to crown him King, toil and sing in the banner of the cross. Lessons are when the glory dawn is drawing very near, it is hasting day by day. Then before our King the foe shall disappear, and the cross the world shall sway. Marching on, for Christ done everything but loss, and to crown him King, toil and sing in the banner of the cross. Amen. Another song, page 172, he brought me out. Amen. Page 172, he brought me out. He brought me out. Page 172, 172, he brought me out. Okay. Ready for stanza now, sing. My heart was disreddened, Jehovah's red frown, and low and the pit where my sins dragged me down. I cried to the Lord from the deep miry clay, who tenderly brought me out to golden day. He brought me out of the miry clay.
kita makasimba, makadayaw sa Ginoo, kag labi sa tanan makatuon kag makapamati sang pulong sa Ginoo kag before kita dra magkadto magakwa kita sa aton nga mga concerns. So una paday naton pangamuyuan gid aton nga pastor, kusog sa aton pastor kaalam nga ihatag sang Ginoo sa pag-lead sa aton nga padayon kita magkabuhi according sa pulong sang Dios, kabubuton sang Dios. Kag good health gid sa atong pastor. Biskan sa mga speaking engagement sa atong pastor, padayon nato pangamuyuan ang pagtipigid sang Ginoo kag iya family man si mamaha kag mga kabataan, maray ka jarik-jarika, padayon nato na pangamuyuan kaupod kay Nanay Amalia. So ang aton nga mga palabuton nga buluhaton biskan man ang Pearl anniversary, pastoral anniversary sa atong pastor, padayon nato pangamuyuan ang mga preparasyon sina kag mga commitments kag biskan man ang palabuton naton nga anniversary sa church. Mga bisita gid nga madala sa simbahan, magkalaluwas kag magpadayon sa Ginoo, mabaptaysan kag magamit gid sa buluhaton sa Ginoo. Padayon naton pangamuyuan ang mga palabuton naton nga buluhaton kag ang biskan man nga mga planan-awon sa pag-improve sa church, ang aton nga church building, biskan ang mga lote naton dito sa extension kag Driman, padayon gid nato na pangamuyuan. So magakwa kita pila ka request halin sa inyo, pangabay naton mga ushers. Sige, kag magakwa kita mga pila lang kabilog nga mga concern or request halin sa inyo. So kung microphone ara na, so palihog hatag diyon sang request. Okay, so may ano dire, okay, may ari dire no nga request. So si prayer for our pastor. So una no, padayon naton pangamuyuan una atong pastor kag mga kauturan naton sa Ginoo. Mga utod naton sa Ginoo sa abroad kag sa local, padayon naton na pangamuyuan kag padayon naton pangamuyuan si Brad Resty, Ma'am Clarly, Sir John Mark, kag Ma'am Ever, kag pagtipigid sang Ginoo sa ila nga ara sila sa sagwa no sa abroad. Padayon nato na pangamuyuan kag padayon sila nga pag-support kapag padayon nga maging blessing sila sa church, padayon nato na pangamuyuan. So, mayara pa mga request sa inyo no nga may microphone, hatag kamo sa inyong request. Pagpray taman palihog sir ang mga bisitang kaluwasan kag mga bag-o gid ang pagtubo, makapadayon sa Ginoo ang pagbag-o kag mabaptize. Pagpray ta ang mga pamatan-on nga kung sa diin mangalagad gid sa Ginoo kag tagsaman ka mga departments bisan pa sa men and ladies. Pagpray taman safety pa sang gaparakari kag ang mga speaking engagements ni pastor nga mangin blessing gid hindi lang diri sa aton bisan pa sa iban nga kasimbahanan. Bisan pa padayon pagpray kay mama total recovery kag provision sa kinanglanon, kalig-on sa ilan ni papa. Ipagpray ta palihog. Amen. So padayon nato na pangamuyuan mga request ni Sir Mamerto kay Sister Nora pag-ayo gid sang Ginoo sa iya kag kusog kaupod kay Brad Andrew kag sa mga bisita gid no nga padayon ang ilang tuton nga kaluwasan kag more pa nga mga kalag nga ma-reach out naton kag madala sa tiilan sang Ginoo. Padayon nato na pangamuyuan. So mayari dire ipag-pray nato no kag ang mga unsaved relatives naton. So padayon nato na pangamuyuan mga unsaved relatives, ma-reach out sila, magkalaluwas kag maging kaupod naton sa pagpangalagad. So pangamuyo gid naton sila nga dapat maging kaupod naton sila pila kadlaw sa langit kay masubo nga kita lang yang luwas, kita lang mapalangit pero ang aton nga mga loved ones atong ginikanan mga utod ara sila sa impierno tungod nga why naton sila nashiran no why naton sila nadala sa tilan sa Ginoo. So padayon nato na pangamuyuan nga sila magkalaluwas gid. So may ara pa concern request, another request. Nga ang mga bisita, salamat nga sa Sunday man nakabalik ang iban, kaga salamat man sa mga bisita man nga nanging kaupod man naton sang Sunday. Ipagpray tagid sa pagpapalo up sa ila nga sa gyapon makapagpadayon naman sila sa pagsimba. Amen. So salamat sa Ginoo sina kag kabay gid no ang tuod nila nga kaluwasan ang pagpadayon nila kaalaman sa mga nag-invite
sa mga discipler nga naga-follow up sa ila, naga-Bible study, padayon nato pangamuyuan nga mag-grow gid sila kag makapadayon gid sa Ginoo. More nga mga kalagmag kalaluwas, mabaptaysan kag maging kaupod naton sa pagsimba. Padayon nato na pangamuyuan. Okay? Next. Another request. Sige. So padayon nato na pangamuyuan ng aton nga mga government agencies, no, ang BGMP nga makabalik naman kita Bible study dira, ang aton nga GEM ministry, ang PNP kag Bureau of Fire kag ang munisipyo kalam sa atong pastor, sa mga preachers sa pagtudlo sa pagwali sang pulong sa Ginoo. More nga mga government officials nga magkalaluwas, mga PDL nga magkalaluwas, ang pagbago sila kabuhi kag kung hindi man diri sila no nga mabaptaysan or madugang sa aton church, kabay nga kung diin man sila ibutang nga simbahan sa Ginoo, padayon sila nga mag-groged, no? Padayon nato na pangamuyuan ang aton nga government agencies. Sige? Masig pangamuyo ay kita sa tagsa-tagsa kay sa tungod sining sa init sang adlaw, ang good health sang isa-isa kay ang gauso subong nga hypertension dapat ginya tutukan. Tapos ginagapasalamat ako sa mahal nga Dios nga sa gabay ko kag sa pangamuyo nakatapos gid man ang duha ko ka apo kag nakagraduate na sila sa ilang nga mga nangkuha nga kurso. Amen. So salamat sa Ginoo, salamat sa kayoya pagbulig kay Nanay Utol. So salamat gid sina. So padayon nato na pangamuyuan mga request ni Nanay Utol. So sige, dugang pa nga request. Palihog praise ang interview ko. Hello. Palihog praise ang interview ko boss sa niso. Same goes sa mga makuha man upod sa akon nga makapasargit kami. Amen. So interview ni Sister Arabella sa NISO. Padayon nato pangamuyan nga siya makapasar kag makaano dira no, makasulo dira kag pila kadlaw makatapos makaplastar kung din man siya ibutang sa Ginoo. Kag biskan man sa mga magakuluha sang interview or exam dira, padayon naton nga pangamuyuan nga makapasar gid. So next. Dugang request. Ipagpray tamang guys sir mga estudyante sa buong bisan pa man sa secular ang padayon nga pagtutom sa Ginoo kag makadalaman sa mga classmate nila diri sa tilan sang Ginoo. Amen. So padayon naton pangamuyuan mga estudyante naton diri sa church no nga naga-eskwela sa secular nga maging blessing sila didto, ang testimony gid mahalungan kag madayaw gid ang Ginoo sila kabuhi. Hindi sila mag-compromise kag tindugan ko anong prinsipyo nga natundan diri sa church kag masira nila ang ilang mga classmates, mga friends or teachers sa gospel, magkalaluwas kag madala nila diri sa simbahan. So padayon naton pangamuyuan ang pag-grow sa aton nga mga estudyante sa Ginoo. Okay, next. Dugang nga concern, padayon naton pangamuyuan ang mga salakyan naton, mga drivers, ang pagtipigid sa Ginoo, focus sa pag-drive, kag dugang nga mga salakyan nga magamit no sa buluhaton, kag biskan man ang maintenance sina, padayon naton pangamuyuan. More nga drivers, kag ang pag-provide sang driver's license, padayon naton na pangamuyuan, kag every time sa pagpanugat dulong ang padayon gid naton pangamuyuan ang pagtibigid sa tagsa ka sa mga naga-drive no. So padayon naton na pangamuyuan. Okay, dugang nga request. Kag kaya Brad Walter. Amen. So, padayon na ito pangamuyuan naton mga kauturan nga may mga negosyo. Brad Abrel, dito man sa syudad, no? Mga Sinina family, Lopez family, padayon na ito na pangamuyuan. Kag sa mga utod naton nga kilala naton nga may mga negosyo, ang padayon nila no nga kaalam nga yatag sang Ginoo sa pag-manage kung ano man yung gitugyan nga sang Ginoo sa ila, kag kung ano man ginsalig maging dako gid nga blessing sa church sa pagpadayon support sa bulaton sa Ginoo. So padayon naton na pangamuyuan aton nga mga negosyante. Okay? Next, dugang. Ipagpray tamang guys sir ang building sa likod ang padayon nga pagkayo dira kag ang mga material renta. Amen. So ang pagpadayon dira no sa himo dira sa church building, padayon natong pangamuyuan nga makapanumbalik dira trabaho kag buluhaton dira ang materialis nga kinananon, ang pag-provide kag ang pagtibigid sa Ginoo sa mga workers no, ang pag-protection kusog nga ihatag sa pagtrabaho, padayon nato na pangamuyuan. Biskan man ang financial needs kag biskan man ang
pamahaw. Padayon na to pangamuyuan kay galuyan ni sila kung wala pamahaw. So padayon na to na pangamuyuan. Okay? Next. Lima na lang, 5. Salamat sang kayo kag katutom gyapon sang Ginoo. Kag prihan tagali ang nagaluluya sa pagtuo. Kag salamat nga church sa mga prayer. Kag wa pa ako capacity scan kay sige gyapon ang akong vertigo kag ang prayer gid. Kag ang mga foreign kag local mission at prihan tagid ang aton mga commitment sa lute kag mga palangitan-an. Amen. So padayon na to pangamuyan Sister Jerome ang pag-ayo gid sang Ginoo sa iya kag local kag foreign naton nga mga mission. Padayon na to pangamuyan ang pag-support, ang pagtipig kag ang paggamit sang Ginoo sa ila sa iban nga duog kag muna no mga commitments naton ma-turn in. So padayon na to na pangamuyuan. Okay? Apat na lang. Apat na lang ang mga request. Kay padayon na to na pangamuyuan no, ang aton nga mga Bible study sa boarding house, ang kaalam sa mga nag-conduct sa Bible study, ang pag-grow sa mga nag-attend, kag especially ng ilagi kaluwasan, kag ang pagpadayon nila simba diri. So kabay nga mapadayon nga more nga mga boarding house nga makandakan gid sang Bible study. So padayon na to pangamuyan. Mga estudyante naton nga makabalik gid sila every Wednesday sa pag simba no kay ma-follow up sila ang mga estudyante naton. So okay, tatlo pa nga mga request. Mission pastor nga gamiton sang Ginoo sa pagtudlo bisan pa nga mga subject kag pagpray ta gid nga mangin blessing gid mangin doctrinated kag may apply gid sa pagpangalagad sa Ginoo kag more pa nga mag-surrender sa full time mahalad ang kabuhi sa Ginoo pagpray ta palihog. Amen. So salamat sa Ginoo nga naka-start na klase sang ligad pa nga semana. So katatlo na kami nagklase. So salamat gid sa provision sa Ginoo sina. Kag padayon natong pangamuyuan padayon ka alam kay pastor sa pag-plastar sa pag-administrar sina. Kag biskan namang kaalam sa mga teachers, sa mga staff sa pagtudlo ang learning sa mga estudyante nga mag-grow gid. Kag padayon nato na pangamuyan dugang nga mag-surrender sa Bible school sa pag full time kag pila kadlaw makagraduate ma-send out sa duog nga ginatawag sang Ginoo kag mga kalagid ma-reach out kundiin man ang mga graduates nato ng mga staff nga ibutang sa Ginoo nga duog. Padayon nato na pangamuyuan. Okay? Duwa na lang. Liog man ko Sir Pre sang provision sang Ginoo sa pa-check upan sa Western kaya kinanglanon gid. Amen. So padayon nato pangamuyuan Sir Jury ang pag-ayo gid sang Ginoo sa iya kag pila na kagabi nga hindi gid siya katulog no. Padayon nato na pangamuyuan ang pag-provide sa Ginoo sang bulong kag kaalam sang doktor sa plastar no nga anong mga kinananon niya or ihambal sa iya nga masolusyonan ang iyang ginabatsyag. So padayon nato na pangamuyuan. Okay, isa na lang. Salamat man sa Ginoo sang padayon niya nga sustaining grace. Kag priyantaman padayon si Sister Juliet nga makapa-check up man sa sang iya nga mata kay may glaucoma so dapat hindi man na madugayan. So kabay pa nga mahatag man ang Ginoo provision. Kag priyantaman gali ang aton mga kauturan sa extension, ang ilang nga mga palangabuhian. Kag si Sister Jennifer, kag si Marcia lang bago nila nga pwesto dito sa Maasin, kabay pa nga ang Ginoo maghatag sang damo nga customer kay ti daw medyo malayo na kuno sa dati nila bala nga pwesto. So prihanta kag ang tagsa ka mga estudyante naton halin elementary hasta college, ang provision man sang Ginoo. Kag ang mga commitments naton ang ma-fulfill man naton sa Ginoo. Amen. So padayon ginato na pangamuyan Sister Juliet kag sinina family sa city kag ang pag-provide gid sa Ginoo sa aton nga mga needs. Padayon nato na pangamuyuan. So mayara pahabol. So why na? Sige. So
salamat nga may mga bisita kita. Salamat gid sa Ginoo. So kung lawagon ang imong ngalan, palihog tindog lang. So pangabay naton si Harold Giles, no? Harold Giles, bisita sang Group 1. Amen. So salamat gid. Then Mrs. Malus Camunyas, bisita sang Group 2. So kung hindi ko ma-pronounce ang inyong pangalan, so pasensyahan niyo lagi ako. Okay, so next si Mr. Chris Cercis Bascomte. Sakto ko, Bascomte. Bisita sang Group 4. Amen. So welcome gid. Then Mr. Gerald Bon. Okay, bisita sang Group 2. Salamat. Then next, Miss Ramila Kamang Kamang ne? Hindi ko no? So sige, Miss Ramila. Mayara? Okay. So bata, no? Bisita sang Group 2. The next, Krista May Kamaner Gidman. Okay, Krista May. Okay, ang baby, no? So bisita Japon sang Group 2. The next, si Melona Kibete. Bisita sang Group 4. Amen. Welcome gid, ma'am. The next, Mr. Franz Sinclair. Okay. Okay, welcome gid to. Bisita sang Group 2. Then last, Lian Princess Flores. Miss Lian. Bisita sang Group 2. Salamat gid. So may ara pang bisita nga wala nalawagan, wala diri sa lista. May ara. So wala naman. Si Toto Ace, no? Bata ni ma'am, no? So salamat gid, no? Welcome gid. So pangabayan tanan magatindog kag welcome naton ang aton nga mga bisita. Amen. Sing, smile and shake hands. Amen. Okay, welcome. Ready, sing. Welcome to HWBBC. It's church where you belong. Welcome to HWBBC, wherever hearts will sing a song. Our message is from God's Word and Christ the living Word. HWBBC welcomes you today. There's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here, hallelujah. There's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. There's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here, hallelujah. There's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here. There's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here, hallelujah. There's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here. Amen. So makanta kita, isa pa kakanta. Iyo ko bukas inyong kalantaon. Page 199, bring them in. Amen. Bring them in, page 199. Page 199, bring them in. Amen. Ready? First stanza now, sing. Hark as the shepherd's voice I hear, out in the desert dark and drear, calling the sheep who've gone astray, far from the shepherd's fold away. Bring them in, bring them in, bring them in from the fields of sin. Bring them in, bring them in, bring the wandering ones to Jesus, who go and help this shepherd kind, help him the wandering
wandering ones to find, who'll bring the lost ones to the fold, where they be sheltered from the cold. Bring them in, bring them in, bring them in from the fields of sin. Bring them in, bring them in, bring the wandering ones to Jesus. Let's dance out in the desert, heard their cry, out on the mountains wild and high. Hark, this the Master speaks to thee. Go find the sheep where'er they be. Bring them in, bring them in, bring them in from the fields of sin. Bring them in, bring them in, bring the wandering ones to Jesus. Amen. Liog kong salamat. Sound check. Sound. Someday we will be in heaven, standing in the presence of the Lord. He will reward those who obey Him, receive those who accept Him in their hearts. Are you ready now to face Jesus? Are you doing now His will? Are you keeping all the commandments that He gave? Are you ready now to face the Lord? Don't waste the time that He has given. Spend your days with Jesus in your heart. Praying always in the Spirit, always doing glory to His name. Are you ready now to face Jesus? Are you doing now His will? Are you keeping all the commandments that He gave? Are you ready now to face the Lord? Are you ready now to face Jesus? Are you doing now His will? Are you keeping all the commandments that He gave? Are you ready now to face the Lord? Are you keeping all the commandments that He gave? Are you ready now to face the Lord? Are you ready now to face the Lord? Sound check. Alright, so dalayawan ng Diyos, amen. Nga, at least bago ta mapatay, handa na ta magatubang sa Ginoo. Alright, sa mga nakabato na sa Ginoo, para maging handa ka, magtutom ka. Well, pag nakabatong ka na sa Ginoo, mapalangit ka na, but then, we need to understand nga may rewarding sa langit. No? And of course, no, pag hindi ka nagtutom sa Ginoo, you will miss that reward. So, of course, you will not be as happy as those nga nagabaton sa reward. Diba? May mga graduation. Diba ang pinakamalipayon during graduation ang mga may reward, may mga awards. Tama? No, mas malipayon na sila ikumparar sa nakapasar lang 75. Are you with me? No? So, amo na nga pasalamatan naton ang Ginoo nga fair siya, everyone could be faithful. And salamat no sa inyong mga pangamuyo last Sunday. I was not here last Sunday.
But it was great, no, nga nagamit kita dito sa Dumangas, nga may mga nagbalaton sa Ginoo, no, mga almost 30 persons siguro to, mga nagbalaton, no, during sa ila 46th church anniversary. Pastor Joel Duhina, and the church is doing great. Amen. No? Damo sila workers kag no, damo sila mga pamatanon nga mga tutom nga mga young professionals kag mga college students. So istoryahanay gani kami ang ilang nga mga song leaders kag ang ilang nga mga MC, siling ko mga bukod, no, mga presentable kayo ang ilang nga mga hitsura. Siling ko sa aton niya nga ang mga niwang man na sa ila ya, mga ginapakaon man nga mga bituko na sila ya. All right, no? So siyempre, mas nami manggid nga presentable kay pagtulok mo pa lang mag-gain mo na bala ang respect, no. But anyways, we are all subject sa improvement. Amen. And pasalamatan naton sa Dios nga, of course, no, nagamit kita dito kag there was a revival, no, sa church. Amen. Kag salamat sa Dios sa mga safety nga pagbiyahe. Kag dire, thank you that even in my absence ara kamo. So i-pray naton ang palaabuton tang Father Sunday. Amen. So at least, no, maka goal naton maka 100 ka mga tatay. No, 100 ka mga tatay. So let us pray for that and let us invite, no, fathers. No, kamo nga ang tatay ninyo, especially tatay ninyo, hindi pa mga luwas o kahigayunan ninyo ni, may rason kamo nga maimbitar sila kay celebration sa aton nga Father's Appreciation Sunday. So we praise the Lord, no, sa mga nanay naton, mga 131 last time. Amen. And of course, salamat sa mga miyembro that are praying. Mga miyembro that are praying, mga miyembro that are working. Amen. Inviting and fetching para of course, no, madala ang mga bisita kag ma-meet naton ang aton nga goal. Amen. So aton na nga ipag-pray kag ang aton palaaboton nga 33rd church anniversary sa last Sunday sang July. Amen. Kag ang aton graduation sa aton nga Bible School. Kag also pangamuyo manaton. Salamat sa Ginoo kahapon na amo ang akon nga ika-30 ka tuig na. Nga nagapastor sa sining simbahan, no? May nag-greet dito iya happy 30th wedding anniversary. No, lipat ko sino to yung nag-greet iya nga happy 30th wedding anniversary. Ang iya nga greetings, no? So it was my pastoral anniversary. Amen. 30th year of my pastorship sa sininga simbahan, and salamat, no. It was really a milestone. Amen. Because it is not easy to stay in the ministry for that long. It is only by God's grace. No, kay may mga ara nga binulan pa lang dula na sila sa simbahan. Di ba? Pila ka tuig dula na sila sa simbahan. No? And much more, pag nagpastor ka, ang tanan nga problema sa simbahan, responsable ka. No? Sa mahapos lang kung membro ka, kay ti not much, no? Ara, ginakiri mo. Pero pag pastor, of course, tanan nga problema, simbahan, no? Problema man sa ngalagad sa Ginoo. Thank you sa mga nag-back up sa inyo, pastor, sa inyo mga prayers, no?
Thank you for including me in your prayer lists and in your prayers always. No, kaya sayang man ang ara ko sa prayer list pagkatapos wa inyo mangyapon na pangamuyuan. No? So salamat gid, and also sa mga miyembro, thank you sa mga workers naton, sa aton mga staff, sa mga miyembro nga naga-back up no sa leadership sa inyo alagad, and of course sa akon nga pamilya nga kisaga back up man, kisaga gapabugat man, no. So salamat no sa tanan, and kahapon no sa simpleng pagtililipon dito, simple nga selebrasyon with our missions no kag organized churches na kahapon dito sa city. So salamat sa mga nag-sponsor. Amen, no? Para matigayon ang simple nga selebrasyon kahapon. Kag way pa yan natapos kay kahapon to ya gintuon gito sa adlaw. Ang sa simbahan iya sa 21 kuno 21. Amen. Ako na selebrasyon, amen. No. Ang importante da kung ano no, siling ko sa ila, may plaki lang kag may 30,000, okay na na. Amen. Hello? No? May panyaga kag sa wala, hindi man ninyo selebrasyon, akon man eh. Hello? No? Kaya ang kisa, selebrasyon sang pastor, pero ang pastor man gyapon na ginasto. So it's not good, although ngati we use this activity no para nga may mga bisita kita no, pero of course salamat gid, amen, salamat gid sa kaayo sa Ginoo, kag also pangamuyuan naton ang speaker naton, Pastor Mario Soberano. So, sa last Sunday of June, okay? Sa aton yung Father Sunday, may speaker ta. Kag priyantang tagsa-tagsa, amen? Priyantang mga teachers naton sa Bible School nga nagabiyahe pa, Pastor Gilo, Pastor Chan, kay ginapatudlo naton sila diri. So tomorrow ang ila schedule, every Thursday sila. Prayer naton ang biyahe nila nga safety sila sa Ginoo. Okay? And maging channel of blessing sila sa aton yung Bible School. Kag let us pray nga mapanami pagin naton, amen. Maplastar, okay? And of course may mga mag-sit-in, no? May ara man tayang BBE, Basic Bible Education, no? Within 1 year para mga makalampuwa sa 1 year, no? Mahatagan man naton sila sa certificate. And of course, makatapos yun yan, may graduate of theology kita nga diploma, no? Para sa mga ano naton, mga Bible students naton. Amen. So, pag-pray na to na, agang importanteng practical work. Hindi lang di diploma ang importanteng practical work. Kaya noon mo lang diploma, ang diploma papel lang na, no? Ang importante di ang performance naton. And also, ipag-pray naton ang padayon nga pag-supply sang aton Ginoo sa aton yung mga commitments. Although na-mention na kayo na, I want to re-emphasize this because we have still pila pa? June, July, August, September, October, November, December. Mga 7 months pa para sa aton lote. Pero ang prayer natin, mapadayon ni kay pagkatapos ang lote, no? Of course, ang patransfer sang titulo. So, magasto man tanak siguro sobra 200,000. And then, ang building. So, pray natin nga mapadayon ta. Okay? Kung mamata-mata na to building, of course,
makakonsentrate naman dayon kita sa diri naman, no? And padayon naton ipangamuyo ang paghatag sa Dios ang madamong mga kalagpa. Amen. Kag ngay dugang sang Ginoo, amo nang pinakahandom naton. Ano man kanami sang facilities ta kadamo sang aton properties kun wala sang kalag nga nagakalaluwa, sayang na. So inaiagalamiton lang na para may mga kalag nga makadangat sa kaluwasan. Amen. So priyanta tagsa ka mga pastors nga tagan sa Dios kaalam, labi na mga senior na nga mga pastors, no? Pastor Duhina is 76 years old na. No, 76 years old. And siyempre may mga ginabatsyag na sa lawas. Yet nagapadayon pa sa pangalagad sa aton nga Ginoo. Amen. And we praise the Lord for that. Ang grabe gid yan, no, nga dako nga encouragement si Dr. G. Salva, 94 years old. 94 years old, gasol winning pa, gawali pa. No? So, Pastor Emeritus ang Bible Baptist Church Katipunan, Cebu. Alright? So, 94 years old. Bakas pa magsulwining kag wali. No? So, grabing pag-preserve sa Diyos, paggamit sa Ginoo. And kabalo man ta nga ang Bible Baptist Church Cebu is the biggest church, Bible Baptist Church in the Philippines. Not only in the Philippines but even Asia. Okay, one of the biggest ang Bible Baptist Church sa Cebu. So naging dako sila nga example and hindi mag-amuna kung ang mga membro wala ga back up sa ila pastor. Anuhon lang sang pastor. Bisan ano ka basog sang pastor kung ang membro hindi magtubo kag hindi mag-back up sa pastor, wala gid dangatan ang buluhaton sang aton Ginoo. So we praise the Lord sa mga membro nga all out ang support. Amen. No, muna dako-dako nga mga nga manggad sa simbahan ang mga membro nga nagmalature gid sila kag all out ang suporta sa buluhaton sa Ginoo. So morning mga manggad sa simbahan, mga membro nga nagapagamit sa Dios to the max, to the maximum nga kapasidad nila. Kay grabe, kung ma-maximize ta lang ang potential ta, terrible iyang pagtubo sa simbahan. Mula ka mga bago, i-desire nyo, kag i-pray nyo kung magtubo ka mo. No? Para nga hindi lang kamo iyat pungko da mamati, puli, way na kamo may nahimo, no? I-pray sa Dios nga magtubo ka mo, kay dira ka mo mas mag-enjoy. The more nga ma-open up ang inyong mga potential kag mapagamit sa Dios, the more ka mo ma-enjoy. Na ang iban na boringan na kay wala sila gapagamit sa Ginoo. Na boringan ang membro, why na gapagamit sa Dios? Why na niya gina-maximize ang iyang potential? Na pang ginaboringan siya. So we have, every one of us has a place in the church nga magamit kita sang aton nga Ginoo. Amen? So Sunday afternoon, palihog ipag-pray ninyo, I will be preaching dito sa Ungka, kay Pastor Sandy, First Baptist Church. Sa Ungka, 40 years above naman na siguro nga simbahan. Kay estudyante lang ko sang una, pastor na si Pastor Sandy. So I will be preaching sa gabi sa ilang church anniversary. Kay sa aga evangelistics niya, pastor, bisan sa hapon ka lang, maging available. So please pray for that, kahit mga gulang naman nga simbahan, siyempre iba pag ang simbahan gulang na. So kita 33 anyos naman, di na to ari. So dapat mga mature na ta. Kag magpaka-mature ta. Kay kalaway man nga 33 anyos kan ang nang simbahan ta way pagyapon buot. Di ba kalaway isang tao 33 anyos daw wait buot? Do bata jutay gyapon. Hello? Do bubot gyapon. So kalaway nang bungoton nga na bala prong buot mo daw pulo ka tuig. So hindi manami. That's why
let us live up to our age of existence as a church. So, piliton ta nga magkabuhi ta bilang 33 anyos na nga simbahan. Okay? So, hindi magbinata-bata. Amen? Okay? Mag-pray nga mag-mature kita sa aton nga espiritualidad. Parang, of course, dako pa, damo pang mahimo naton sa buluhaton sa Ginoo. Kamo nga mga young people, no? Pagpalangamuyo kamo sa Ginoo nga maggamit kamo sa Dios. No? Kung hindi kamo tinawag sa Ginoo nga mag full-time sa Bible school, kag pila ka lang magpastor o magiging pastor's wives or missionary wives. So, pray kamo nga makatalapos sa mo eskwela, kag hatagan kamo sa Dios, ang trabaho, no? Kag promise kamo sa Ginoo nga kung may trabaho kamo, isa kamo sang magiging dako nga supporter sa simbahan. Amen? Amo nang lifetime. No? Ti kung hindi ta na pagtumanon, accountable kita sa aton nga Ginoo. So, this is our responsibility, batunon ta, kag tinagipusoon ta lovingly naton nga tumanon. Amen. Kay dira ta ma-enjoy. Ang hindi ga mature, hindi nila ni maintindihan. No, amo nang iban nasayangan sila sa panahon ta ginahatag, nasayangan sila sa kwarta ta nga ginahatag, libla no? Oh, nasayangan sila iya kay nga aman wala nila yan naintindihan. That only what we have given to the Lord has real value. Kung ano lang ang nahatag ta sa Dios, amo na ang may bili. No? Ting tao yang adaan by nature dalok mo. Gusto niya iyalang tanan. So, pasalamat ta nga may Ginoo ta kag amo ning rason mga bisita namon ginpangimbitar kamo. Hello. No? Siling ko wala na sang simbahan nga kaparihas diri nga nagahimo sang kaparihas sini no nga pagtinguha. Why? Because we understand our responsibility. And we understand the value of souls. Naintindihan ta, no? Kung sino ang Diyos nga nagasugo sa aton. Ang pagsalig ya bala, kag ang ya ekspektasyon sa aton bilang mga linuwas niya. Amen? Amo na ang motivation naton nga aman ginahimo naton ni. Amen? No? Ginahimo naton. Nga aman nga may mga Bible student ta, nga gin-give up nila ang ilang mga kurso. Alright? Kag nag-Bible school sila. Na? So, it is because nga nakita nila kung ano ka importante ang kalag sa tao. Okay? So, hindi na ta magdugay. Before ta maggadto sa minsay, may ask our ushers to come and let us take anay ang aton nga midweek offering. Amen. Okay. Let us pray before ta maghatag no sa sininga tinion. Mag-ampo kita anay. Okay? So, let us pray. Sa imo Dios namon nga labing gamhanan dalayawon ka sa kaluwasan nga ginhatag mo sa amon. Ginoo, ang pinakayabi diri is bangod ginhatag mong kabuhi nimo. Muning isa ka tinaga nga maga-describe sa Christianity giving. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. So right now, kami nga nagkalaluwas na, Lord, buligi kami nga makatuto kami nga ihatag ang amon kabuhi, ihatag ang the best namon. Ano man may ara kami Ginoo ang imubahin according sa mga pulong, matuto kami o Dios nga ibalik na. Kag manging maaluwan kami. Gamita kami magiging supporter sa imo buluhaton. Bless mo mga palangkitanan, trabaho, mga negosyo, mga transaksyon. Kag Lord palihog. Padayon ka magpabugana kag magpatubo sa imo mga anak. Para dako pang mahimo namon sa imo buluhaton. Damo pa dapat ma-accomplish sa imo buluhaton. Damo pa mga kalag na nagakinanglanon malambutan.
Kag Lord, matudluan, mabatiti sila. Kabalo ka Lord nga expensive ni, magasto kami. So kinanglano na mo no Dios ang dugang o mga pagpakamayo. And continue to bless your people and use them, O Lord, para sa pagpadako sa imo bulaton. Tugyan namon tanan in Jesus' name. Amen. God bless us as we give to the Lord. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. Giving, gladly giving day by day. Giving, gladly day by day. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. Giving. Giving, hatag nga malipayon. Hatag nga malipayon. Hatag nga may gugma. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. All right, thank you for giving to the Lord, and the Lord bless you in return. Now this time, are you ready? Kadto ta sa pinaka-highlight no sa atong pagdililipon among pagwalis polong sang aton nga Ginoo. Okay? So this time, inita magadugay, let us welcome to our pulpit tonight sang aton nga manugwali. Okay? So, Preacher Mamerto. Okay? Amen. Mayong gabi sa tanan. Amen. Salamat sa Ginoo once again sa privilege makawali. Once again, Pastor, belated Pearl Pastoral Anniversary. This time dito magdugay, kindly open your Bibles video in the book of Luke chapter 19. Basahon ta beginning verse 1 down to verse number 10. Very common passage sang scripture. Luke chapter 19 verses 1 down to verse 10. Basahon ta na lang dulungan beginning verse 1 hasta malabutan ta verse 10. Kaya mga bisita, tagi palihog Bible. Luke chapter 19, verses 1 to 10. Okay? Let us read verse 1. Go with me now. And Jesus entered and passed through Jericho. And behold, there was a man named Zacchaeus, which was the chief among the publicans, and he was rich. And he sought to see Jesus who he was, and could not for the press, because he was little of stature. And he ran before and climbed up into a sycamore tree to see him, for he was to pass that way. And when Jesus came to the place, he looked up and saw him, and said unto him, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must abide at thy house. And he made haste and came down, and received him joyfully. And when they saw it, they all murmured, saying that he was gone to be guest with a man that is a sinner. And Zacchaeus stood and said unto the Lord, Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor. And if I have taken anything from any man by false accusation, I restore him fourfold. And Jesus said unto him, This day is salvation come to this house, for so much as he also is a son of Abraham. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Let us pray. Lang doon balaan nga Diyos. Salamat Lord God sa kayo sa katuto mo. Salamat Ginong Diyos sa mga bisita. Salamat sa tagsa ka members nga ginahimo ang amon bahin sa pagpanaog sang kalag. Salamat man sa mga bag-o nga katuran. Praying Ginong Diyos nganing mga minsay nga amon mabatian.
manginda ko nga pagpakamayo, save the unsaved, kag mga anak mo, Lord God, liguna, kag more kapag inamon alagaron, nga ang amon desire sa amon kabuhi, mahatagan ka glory, honor, and praise, kag Ginong Diyos, ma-please ka sa amon mga kabuhi. Bless amon Pastor Padayon, together sa family, tag sa kamakanakan mo, hatagi kami undivided attention, kag ayo ko Lord God, limitado ko sa kinaalam, sa kusog, but praying Ginong Diyos nga ikaw maghimuno, Ginong Diyos nga ma-meet ang kinanglano namon spiritual, labi na gid sa mangin plainly and clearly Ginong Diyos, ma-deliver imo pulong. Dalayawon ka pakatas sa ngalan mo, in Jesus' name. Amen. Okay, mayong gabi sa tanan, palihog pungko, madamo nga salamat. Very common ang passage na hanungod sa pag-meet ni Jesus Christ kay Zacchaeus. Ang tunanta subong nga gabi, when Jesus enters into our hearts. When Jesus enters into our hearts. Joshua cursed Jericho. In the old time, sa time ni Joshua, sa Old Testament, ining duog nga Jericho, orang syudad sang Jericho, ginpakamalaot ni Joshua. Kay ini sila nga mga tawo, way nigapati o gatuo sa matuod nga Dios ang Israel. Pagtabok nila sa Jordan River, amo ni silang nagkontra dayon sa katawhan sang Israel. Ano pa hambal sang Biblia da sa Joshua chapter 6 and verse 26, cursed be the man who rebuilds Jericho. Pakamalauton ang tao nga maga-rebuild sang siyudad nga Jericho. Even though it was a cursed city, Jesus still came to Jericho because there was a man there named Zacchaeus. Bisan pa gin-curse or ginpakamalaot niya siyudad, pero salamat ta still si Kristo nagkari. Bangod may tawo to nga si Zacchaeus nga gakinanglanon kag willing magbaton sang kaluwasan nga ara lang kay Jesus Christ. Ang mga tawo sa Jericho makaluluoy sila, ulipon sila sang kasalanan, ginpakamalaot sila kag salamat ta nga atong Ginoong Hesus. Even pa nga curse na nga city, but ginkadtuan niya bangod may tawo to nga si Zacchaeus. Kagbalaan ni Jesus Christ, nga paagi sa kabuhi ni Zacchaeus, paagi sa testimony ni Zacchaeus, ang katauhan sa siyudad sang Jericho, maangko nila ang kaluwasan. Kag, hambal sa Biblia, nga kung sa diin, even the great missionary come to the city of Jericho, no other than the Lord Himself. Si Jesus Christ, mismong nagkadto. They would have gone to hell if Jesus hadn't come and preached the gospel. Tanan tong nga katawhan sa Jericho, kung wala to nagkadto si Jesus Christ, makadto to sila sa impyerno. Even kung sa diin makaluluoy sila, kag didto kung sa diin ulipon sila sang kasalanan, pero salamat ta nga even gin-curse nga city, but Jesus Christ Himself nagkadto kag i-preach ang gospel. Kag dito nga matun-an ta nga dire karon sa panimalay ni Zacchaeus, ang bugos nga taga Jericho nakakilala sa Ginoo. Maning tun-an ta sa buong gabi when Jesus enters into our heart. Salamat ta. Nga sa din kung tulukon ta sang Dios malaot ang duog, diin ka man subong nga barangay magkadto, ang tao ara sa bisyo, unay sa kasalanan, but salamat ta even ang Dios tag-iya sang langit, ang splendor, ang ginaharian niya, ara sa langit, ara siya sa presensya sang Amay, ara sa iyang tanan, perpektong langit, katawhay, ginaya uban sa mga angels, pero nagkari sining kalibutan, kamala, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Para pangitaon kita, sa yuron sinugid ako, sinugid ikaw, nga ang Ginoo mapatay para sa cross ang Kalbaryo. Pero nga nagkari si Jesus Christ because abiyan ko, maman sir, if Jesus Christ wala nagkari sining kalibutan, tanan ta padulong sa impyerno. Abita okay lang tanan, mahimutang gusto ta, din ta gusto nga duog magkadto-kadtuan ta, ano lang malipay ta, amo lang nang paminsaron sang Jericho, sang una, pero salamat ta, that time nagkadto si Kristo, may natabo sila nga pagbago, na angkon sang katawhan tong kaluwasan. Number 1, when Jesus enters into our hearts, number 1, we will be saved. Very common, we will be saved. Maangkon ta ang kaluwasan. Una from the dew of our sin. From the dew of our sin. Magsiling ta dew, D-U-E. What is owed, deserved, or required as payment or punishment? Anong deserve ta?
mapaimpyerno ta. Pamati ka mo di ka mo maginulit sa bata. Diri ka mo tulok, palihog. Anong deserve ta? Mapaimpyerno ta. Bangod sa kasalanan. Pero salamat ta, when Jesus came, gin-cancel niya na ng impyerno. Kagambal ya guys sa Romans chapter 6 and verse 23. Buksin niyo palihog mga Bible niyo sa Romans chapter 6 and verse number 23. Romans 6:23 ang balyada, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Magsiling tadyo, amo ning wages, ang kabayaran sang kasalanan, kamatayon. Amo nang penalty or punishment, mapatay ta. Ang kamatayon, may duwa ka bahin, una physical. Ang lawas ta halin ni sayabok, magabalik ni sayabok o duta. Kaya lawas ta ang komposisyon niya siniduta. Pero mahamulag na di ang kalag kag espiritu sini nga lawas. Balayan niya lang ni Subo nga makabati ka preaching, makabatyag ka, makahulag ka, may 5 senses ka, kaya ara pang kalag kag espiritu sini nga lawas. Kung ang tao mapatay, kung ara na ang iyalawas sa lungon, bangkay na lang. Way na senses, way na pulos, kaya nga way na dang real nga persona. Nahamulag na ang kalag sina nga lawas. Not only physical death, may ara spiritual death. May ara second death. Ang munang hambalya sa Revelation 20:14. Buksin nyo palihog, Revelation 20:14 and 15. Hambalya da, Revelation 20:14 and 15. Kaya rin ka mo? And death and hell were cast into the lake of fire. Hambalya, this is the second death. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. May spiritual or second death. Mapatay ta physical, pero ang kasalanan ta because of sin, deserve ni, silutan ni sa impyerno. Amo ning ikaduwa nga kamatayon. Amo nang balya sa Revelation 21:8, ang balya pada, but the fearful and unbelieving and the abominable and murderers and warmongers and sorcerers and idolaters and all liars, ang balya, shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Amo na biyan ko, bangod sa kasalanan, ang kapinalidad sini ang Diyo, impyerno. Mapatay ka spiritual. Kagama sa Biblia ang impyerno duog sa pagantos, duog nga kung ang tao, ato na to, hindi na siya kalin, mabagrot siya sa iyang unto, kadto niyang unto ya, masinggitan siya, bangod sa kalayo nga di mapatay, kag-ulod nga wala ga kapatay. Ngambal ni Jesus Christ, mas maayo pa sa tao, way na lang siya nabunag, kung mapatay siya, kag magpa-impyerno mo lang, ang iyang akalag. Amo nang impyerno, abita, kung sa diin, okay lang ang kabuhi, amo lang ni, pero time will come gali, tanan ta nga ginakaabalahan, tanan ta nga ginakabisiyan, bayaan ta, and what matters most is, mapatay ka din makadto kalag mo. Either langit or impyerno, kag ambal sa Biblia, bangod sa kasalanan, objekta sa kamatayon, kag pa-impyerno, ang deserve ta. Amo ning penalty sang aton kasalanan. In Isaiah 59:2, we are separated from God. Ang aton iniquities, ang aton sins, amo ning nagpasiparar sa aton sa amay. Kag amo ning kabayaran, impyerno. Okay? From the due of our sin. Amo na biyan ko nga ginasugat kagid, nga ginapamalay-balay gid, nga si Jesus Christ kanami isang langit, pwede man siya hindi magkadto sa ng curse nga sitting Jericho, ginlakat niya pa to, nga kung sa din nag-sacrifice siya, bisan pang kabuhi sa cross of Calvary, it is because may impyerno. Kaya kung wala man ang impyerno, si Jesus Christ no need na nga magkadto. Pero nga si Jesus Christ nagkadto mismo because abyan ko may impyerno. Nga ba sa Biblia, no more mercy, no more chance. It is a place of no more kung ato na ang tao sa impyerno. Gani abyan ko tulop ang from the due of our sin. We will be saved from the due of our sin through the deliverer of sinners. Through the deliverers of sinners. Ang balya sa verse number 10, sa balikta sa Luke chapter 19 verse 10. Ang balyada, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Sino na nagkari? Sino ang ginatumod? Jesus Christ. Amen. Ang pinalidad sang kasalanan ta, kamatayon. Pero ang balya sa Romans 5:8, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Apang ang Diyos, ginpahayag yung gugma
nga sanglit kita makasasala, si Jesus Christ ang napatay. Bangod sa aton nga mga makasasala. Kaya ang kabayaran sang kasalanan ta, impyerno, deserve ta, but yet, salamat ta sa dako nga gugma sang Dios nga ang lugar ko kagang lugar mo ginkuha ya sa krus sang Kalbaryo. Nga kitang deserve magpa-impyerno, pero si Jesus Christ ang nag-ako sang kasalanan ta. Siyang ginkurunahan tunukon, siyang ginlatigo, siyang nagpasan sa krus, siyang ginlansang nga nagkalabukang tulan sang aton Ginoo sa paladya kag tiil, siyang duguan, siyang pilason para tutanan sa aton. Ginlansang sasasala nga wala yaman ginhimo. Kita yang may kahimuan, kita yang makasasala, pero ang Ginoo tang ginlansang bangod sa dako yang agugma sa aton. And only the Lord Jesus Christ subong nga gabi abiyan kong makaluwas sa imo. Ay, through the deliverer of sinners, may mga ginaduso, false hopes of salvation. Maluwas ko ka edukasyon ko, bangod, may tinapusan ko, may kurso ko. We doesn't care kung anong tinapusan mo. We doesn't care kung anong kamansubong. Abiyan ko, hindi na makaluwas mo. Si Jesus Christ lang ang makaluwas sa kalagta. Ang iban maluwas sa good works, sa baptism, sa keeping the law, or living by the golden rule. Amo nang ginaba, abi isang tao maluwas siya ba ang isina? Pero isa lang makaluwas sa aton, si Jesus Christ. Magsiling ta golden rule. Amo na, basta wala ka lang may ginatapakan nga isig ka pareho mo, mapalangit ka, amo nang ginapatis ang iban. Kung anong gusto himuon mo sa imo, himua sa iban. Ang hindi mo gusto himuon sa imo, hindi pag himua sa iban. Amo nang golden rule. Pero hindi amo na ang kaluwasan. Ang kaluwasan, si Jesus Christ. Tuuhi bato na siya sa imo tagi pusoon. Amalya sa John 14:6, Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Si Jesus Christ lang abyan makaluwas sa imo, wala na sang iban. Therefore, subong nga gabi, hindi ka magpuli nga hindi ka makabaton kay Jesus Christ. Hindi ka magpuli nga kung sa diin, wala ka nakaangkon relationship sa Ginoo. Hindi mo siya mabaton sa tagipusoon mo. Kaga mo na subong nga gabi, si Jesus Christ lang makaluwas sa imo. Manang ambali sa Acts 4:12, ambali da sa last praises da, there is no other name given among all men whereby we must be saved. Sino na? Si Jesus Christ. Si Kristo Jesus lang makaluwas sa aton from the due of our sin, through the deliverer of sinners on the day of salvation. We will be saved on the day of salvation. Ang bali sa verse 9, and Jesus said unto him, this day is salvation come to this house, for so much as he also is a son of Abraham. Kaya ang balya, subong adlaw, ang kaluwasan nag-abot sini nga panimalay. Kaya nga si Jesus Christ nagbisita na to sa panimalay, matun-an ta na karon ni Zacchaeus, dito na sa nag-preach ang gospel, kagambal ni Kristo Jesus, this day, salvation come to this house. Ambalya sa 2 Corinthians 6:2, ambalya, behold now is the accepted time, today is the day of salvation. Yari karon subong ang nahamutan nga adlaw, subong ang tion sang pagbaton, subong ang adlaw sang kaluwasan. Amo na subong nga gabi, akuha ikaw makasasala, hinulsuli kasalanan mo, tuuhi, bato na si Jesus Christ sa tagipusoon mo, bilang imo nga Diyos kag manluluwas. Abiyan ko, bangod sa kasalanan, we are separated from God, pero ginbaydan na ni Jesus Christ, desisyon mo na lang yung kulang, tuuhi siya, bato na siya. Number 1, we will be saved. Number 2, tita magdugay, we will be sanctified. We will be sanctified. Very common. Ang bali sa verse 2, and behold, there was a man named Zacchaeus, which was the chief among the publicans, and he was rich. Amo ning old life ni Zacchaeus. Pero kung tunan ta, sa binaton niya si Jesus Christ, binag-usa sang Diyos. Zacchaeus was a chief tax collector. Tax collectors were despised by their fellow Jews. They worked for the occupying Roman Empire and routinely extorted extra money for personal profit, making them social outcasts and symbols of betrayal. Si Zacchaeus, tawo ni, nga kung sa diin, ginakaugtan sa mga parehos siya, nga mga Hudyo. Kaya nga, bihag sila sa Roman Empire, kag nagaserbisyo sa gobyerno sang Romano. Kagambal sang Biblia, ang obra ni Zacchaeus pamigos.
pangkuwa sang pagkabutang nga hindi iya taga-sukot siya sang buhis kag ginapasubrahan niya ambalya extra money for his own profit. Ginabulsaya kag ginaangko ng butang nga hindi iya. Kagamba sang Biblia, ginsikway ni sila nga mga tawo kag ginakabig nga traidor, betrayal. Kagamo na kung sa diin ang old life ni Zacchaeus. But the time, nabato niya si Jesus Christ, salamat amo tong poderoso, amo tong tunto, amo tong tawo nga wala gakakilala sa Dios, wala gugma sa isigya kapariho, but the time na meet niya si Jesus Christ, everything changed. Din sanctified sang Dios ang kabuhi ni Zacchaeus. Amo na tumuloo, hindi magpabilin nga save ka lang, hindi magpabilin nga gasimba ka lang, gapungko ka lang, and then magpuli ka. Every time you hear the word of God, it's up to you nga mag-decide ka nga baguhon ka sang Dios. Gaten ka every Wednesday, gaten ka every Saturday, gaten ka Sunday by Sunday sang mga worship services schedule. Kag paagi sa mga preachings nga gagakabatian mo, amo na ang gamiton sang Dios nga baguhon ka sang Dios. Si Zacchaeus, amo ni sang una, duog ni nga, tawo ni nga tuman katunto, tawo ni nga kung sa diin, ginakabig na nga traidor. Ginsikway siya sang pariyos siya nga mga Hudyo, bangod sang ginapang ubraya, tuman siya kamanggaranon, bangod sang katuntuhan niya ginapangimo ya. Pero sang na time na bato niya si Jesus Christ, nakaangkon siya godly life. Binago sa sang Diyos. Madamo na din nga mga testimony sang una. Sang una, amo ning kabuhi ya, lutang perme, ara sa pagpakasala, okay? Ara sa bisyo, ara sa immoralidad, ara sa ininom, ara sa sigarilyo, ara sa barkada, ara sa fraternity. But sa time nga binato na si Jesus Christ, binago sang Diyos. Amo na nagpabilin, salamat gay kami sa kabuhi to. Ni tutuon doy. Okay? Example lang ha. Sa gaas, mga lulay kag tiya gambal, grabe pagbago ni undoy. Ay, hindi kundi kung shiran mo, isoluwining mo, hapos na lang. Kaya nga, anang yung testimony sa gaas, muman totoo amay. Galakat kami ginagat tirin-tirin. Hambal mga pastor, okay na lang natawgon ka nga pastor kaysa maoy. Anong mas mayo? Tawgon ka nga pastor, gauyapot ka Biblia, insaktong ginasuksok mo, or gauyapot ka tanduay. Gahuba ka. Okay, amo tong kabuhi sang una ni Zacchaeus, ginakadlawan siya, ginapakanubo siya, sinikway siya, kinabig siya nga traidor, but sang tiniyon, binato niya si Jesus Christ. Why siya nagpabilin sa ito nga kabuhi? Amo nabiyan ko, hindi magpabilin sa imoralidad, hindi magpabilin sa kasalanan. Ang Ginoo mo nga gintuuhan, amo nang magabago sa kabuhi mo. Mangin testimony ka sa duog mo, mangin testimony ka sa school mo, mangin testimony ka sa barangay mo, mangin testimony ka sa pamilya mo. Nga sa una mo ning kabuhi mo, gabi ka nagapuli, okay, gahulat ka, may maglabay nga manok, kagdakpon, kagisumsuman. Walang kabuhi mo sa una. Pero sang time binatan mo si Jesus Christ, hindi na mo na. Baguhon ka sang Diyos. Kaga mo ng godly life. Kay kita sa mga pamatanon, amo ng trend. Ang kasalanan, amo ng trend. Kung ano yang mga butang at Diyos noon, abit nila, sa panulukan nila, kaladlawan. Pero sa tubangan sang Diyos, gangilad ang Diyos sa kabuhi nila. Amo na si Zacchaeus, bangod sa kabuhi ni Zacchaeus, every people nga nakakilala kay Zacchaeus, nagpamati kay Jesus Christ. Nangin living testimony, ang kabuhi ni Zacchaeus, sa city of Jericho. Amo na mangin living testimony ka, mangin God's testimony ka sa duog mo nga kung diin ka. Okay, hindi lang mag-stop si mong kaluwasan, kaya ka sang Diyos baguhon. Hindi magpabilin sa bisyo, hindi magpabilin sa kalautan. Baguhon ka sang Diyos. Desisyon mo lang na wala sala nga hindi pwede talikdan. Hindi kaya talikdan. Sinseruha lang talikdan mo na. Buligan ka sang Diyos. Sir, grabe na, hindi na ako katulog kung hindi ko kainom alcohol. Alcoholic ng lawas ko. Kaya ka baguon sa grasya sang Diyos. No man na, kaya mo na untaton pagkapamuyaya mo, kaya na. Okay? Anong mas manami? Godly life? Naka-long sleeve ka? Or kaladlawan ng kabuhi mo, di puro paritos ka? Laba buhok mo? Tatuan ka? Then grabe ka mamuyayaw? Anong mas manami? Anong mas dungganon nga kabuhi? Amo na sa aton lang da,
bangod sang ignorante lang ang tao, mahambal nila ang mga tinaga. Ngaway sila kabalo. Okay, abi nilang pagpangalagad sang Diyos kaladlawan, wala kaladlawan sa pagpangalagad sa Diyos. Okay, abi lang na nila, si Zacchaeus pudiruso. Sa katuntuhan, tuman siya katunto kayong manggaranon, aran adang wealth, wine, and women. Magsiling ta wealth, manggad, ang wine, amo na ng mga bisyo, alak, sigarilyo, ay, tapos ang women, ang pang-chicks. Amo na nang sa kabuhin ni Zacchaeus ang una. Pero why to siya nagdulog? Binago sa sang Diyos. Okay, we will be sanctified. Makaangkontag godly life. Okay, not only godly life, in verse 3 and 4, and he sought to see Jesus who he was, and called not for the press, because he was little of stature. And he ran before and climbed up into a sycamore tree to see him, for he was to pass that way. Ang balyada, take note sining mga tinaga, and he sought to see Jesus. In verse 4, to see him. Not only godly life, godly longing. Ang desire mo lain na, amo na kung sa diin, ang unang diserta sa katuntuhan, diin nga piyestahan, didto ka, diin nga ilimnan, didto ka, diin nga palaliguan, didto ka, adlaw pa man sang Domingo, diin nga lalagawan, makadto ka, mas unahon mo pang basketball kaysa Word of God. Pero that time, mabaton mo si Jesus Christ, may godly longing ka na. Ang desire ni Zacchaeus, sang una, lain na, i-compare, subong, sang nabaton niya, si Jesus Christ. Why siya nagpabilin? Amo na kung sa diin, in tsaktuhon ta, ang longing ta na mamati, Word of God. Amo na ang desire mo dapat. Ang desire mo makakanta na, ang desire mo, every time may simba, masimba na. Hindi na kinanglanon, piliton ka pa, hindi na kinanglanon, intuon ka pa, kay dako ka na. Ang isa, ginahimota na lang ng tanan nga pamaagi, ulu-uluhan, makasimba lang. Pero mo na, dapat si mo, hindi na dapat nga bibibihon ka pa. Desisyon ka na. Ikaw na desire, magsimba, mamati, Word of God. Aga mo na kung sa diin, kadto ka di sa church with right motive. Pure motive, bala. Hindi ka kadto ta sa simbahan. May damo to gwapa. Makwire naman to sila karon. Mas special number naman siya. Ano pa kung wala siya, luya ka, hindi ka na magsimba. Why pa tapos simba, puli ka na. Kaya wala siya. Amo na kung sa diin, intsaktuhang motive mo. Intsaktuwa. Kaya nga, amo na yung ni Zacchaeus, ang he sought to see Jesus, to see Him, para mamati sa kay Jesus Christ. Amo na sa aton, kadto ka din, hindi para mangita gwapa, mangita gwapo. Ay, hindi lang muna, although damot di gwapa ka gwapo, damot di sila. Di sa Raymart, di nung Leo, di Brother Red. Damo gid man di. Pero, hindi lang muna. Ang lain pagid lalaki ka, mangita ka gwapo. Okay? Amo na ko sa hindi lang God, ang longing mo, ano? Ang motibo mo para sa ano? Hindi lang nga para mangita sang number, sang gwapa. Or puro pasiplat sa ingod mo. Kababae sa imo. I-value mo kagalingan mo, hindi nga propakita ka motibo sa lalaki. Kahuluya sa imo. Babae ka pa naman. Okay, kalapating mababa ang lipad. Okay, i-value mo kagalingan mo, hindi nga ikaw panggapang garit-garit sa lalaki. Okay, ang naman sa diin, ari ka di, para magsimba. Amo nang main motive ta, masimba, mangalagad. Amo nang longing ta. Ay, kay dugay naman is laga simba. Pag amo maning sa account ni Zacchaeus, we will be sanctified. Godly longing. Desire mo na, kung bago ka gusto mo sa dason, makakanta ko sa choir. Kung gusto ko sa dason, mabaptize ko, mangin pariyos man ko ni sir, kag ni ma'am, mangin pariyos man ko ni pastor, amo na lang desire mo. Hindi mo na i-idolize ang palahubog mo nga ingod. Nga grabe siya, 5 kat beer, why pa siya nahubog? Okay, idol mo gid. Kung amo nang idol mo, di mungking kabuhi mo. Amo na sila yung godly longing. Ay, ang longing ta, lipayon ang Diyos. I-invest ang kabuhi ta sa Diyos. Godly life, godly longing. And then sa verse 5, ang balya, and when Jesus came to the place, he looked up and saw him, and said unto him, Zacchaeus, make haste and come down. Ang balya, for today I must abide at thy house. Ang nakita niya, bangod grabing desire ni Zacchaeus makita si Jesus Christ, kay si Zacchaeus hindi man taas. Ang basang Biblia, little of stature, putot lang si Zacchaeus.
Ay, pero gusto niya makita si Kristo. Sa sycamore tree, sa puno sang sycamore. Naglabay si Jesus Christ, kita sa ato sa babaw. Kagambali Jesus Christ, dali-dali ka kag manaog. Kay subong nga adlaw, mabisita ko sa balay mo. Amo to, not only godly life, godly longing. Ang balyada sa ginbasa ta, sa verse 5, for today, I must abide at thy house. Si Jesus Christ na ang upudya sa balaya, godly league. Godly league. Okay? League bala? Hindi. Okay, magsiling ta league, L-E-A-G-U-E. Okay, or organization, group, an association of people, teams, or nation with a shared purpose or group of friends. Aman ang league mo na, iba ng barkada mo, iba ng mga tao nga ginapang-updan mo. Okay? Kung sa diin, ang iya desire, mangin kaupod si Jesus. Okay, liga. Okay, kaga mo na kung sa diin, hindi ang liga sa basketball. Okay, although isa na mga team da, ang ka-teammate mo, amo nang kalig mo. Kaga mo na kung sa diin, makaangkon ta, lain na nga mga group of friends. Sang una, updanay ka mo ininom, updanay ka mo pang chicks, updanay ka mo sa baylihan, kung din man nga pistahan, pero subong, updanay na ka mo pagsimba. Updanay na ka mo pagpangalagad sa Diyos. Amo na dapat ang desire mo. Okay? We must associate ourselves with the people who will bring us closer to Christ. Amo na dapat ang desire ta, upding mga tao, nga dalon ka palapit kay Jesus Christ. Kay kung updan mong pala inom, updan mong pala email, din ka na dalon. Diin padulong kabuhi mo, pero updi ang tao, nga balaan mo, may Ginoo, kag hindi ka pagdalon sa kalaglagan. Amo na ganyan mala, sometimes the people we hate are the people who will help us a lot. Sometimes mga tao nga ginakakigan ta, ginapalagyuan ta, amo pa nang galing mga tao nga makabulig kag ginakabalakan ka. Nga ginabalik-balik agad, gapanuktok gid sa balay mo, kay nga bangod gusto sang Dios, ang updan mo na mga tao nga may Ginoo, kag ang motive nyo mga lagad sa Dios. Gusto sang Dios dalan, butangan, direksyon ang kabuhi mo. Kag gusto sang Dios baguon ka, kwaon ka gikan sa kasalanan. Kay balaan sang Dios kung sigihon mo na, hindi lang mapa-impyerno ka kung unsaved ka, malaglag din kabuhi mo. Sukton ka. Subong malipay ang tao sa kasalanan for temporal season. Pero at the end of the day, sukton siya sang kasalanan nga ginahimo niya. Amo na kung sa diin, may godly league. Diri ka sa simbahan, diri ibutang ang kabuhi mo, kaya nga iplastar ni sang Diyos. Okay? Amo na kung sa diin, di ka matingala, nga ginabalik-balik, agi do suplado ka man, ano gid kwaon sa imo. Pero nga ginabalik-balik agid, kaya nga importante ka sa Diyos, kagusto sang Diyos luwason ka, kagusto sang Diyos kayuhon ang kabuhi ta. Amo na, upding mga tao, discipler mo, sisar mo, kag si mamo nga gasol winning, ga disciple sa imo, ga balik-balik sa imo, hindi pagpalagyuhi. Okay? Atuba nga, updi siya, kay one day, ibutang ka sang Diyos sa tama nga kabuhi. Okay? Iplastar sang Diyos kabuhi ta, we will be sanctified. Not only we will be saved, we will be sanctified. Number 3, we will be serving. We will be serving. Ambali sa verse number 6. And he made haste and came down and received him joyfully. Una, we will be serving with gladness. Okay, we will be serving with gladness. Ara ng kalipay. Okay, sa pagpangalagad ta, si Zacchaeus, dali-dali siya manaog, joyfully, binaton niya si Jesus Christ. Amana, we will be serving, or we will serve. Kung hindi ka be serving, we will serve with gladness. Okay, mga lagad ka, ara ng kalipay. Kaya nga, ano man nga, we easily stop the things we are doing if we don't do them with joy. Ano man nga butang nga ginahimo, tahimo ang may kalipay para kapabilin ka. Kaya kung hari ka lang bangod lang, nahagaran ka, bangod lang gin-invite ka, pero wala upod ang tagipusoon mo, walang kalipay mo, hindi ka magtiner. Amo na gani, kung sa diin, ari ka bangod, ara si mong desisyon, hindi lang nahagaran ka. Kundi arang kalipay mo sa mga ambahanon, pagdayaw sa Diyos, ang kalipay mo mamati Word of God, ang kalipay mo mamati preaching, ang kalipay mo mangin on time, ang kalipay mo mga lagad na sa Diyos. Kagamo na kung sa din, para kung umuntat siya, kaya ang kalipay mo, hindi mo na pagbuyan.
Kay mga butang bala nga dira ka nalipay, hindi mo na dali talikdan. Pero kung way ka nalipay, takan ka na. Amo na sa imo, tun-i nga malipay ka sa pagsimba. Para kung umuntat sila, mapabilin ka. Kaya nga, ari de ang kalipay mo. Ambal ni David, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Si David hari, si David popular nga hari sa pungsod sang Israel, but sang isa ka tawo nga naghagad sa iya, makadto ta, masimba ta, ambal ni David, I was glad. Nalipay siya. Bisan pa, hari siya. Yan balyagan, bisan mangin doorkeeper lang ko, basta ara ko sa simbahan sa Diyos. Amo na sa aton, dapat ari na din kalipay ta sa pagsimba, mga mag-alagad ta with gladness. Ari nang kalipay ta. Hindi nang kalipay mo sa pangbabayi or panglalaki nga lalaki ka. Ay, ang kalipay mo, mangalagad na sa Diyos. Kaya ang kalipay mo na subong, one day, sooner or later, maregret ka. Sukton ka. Abi lang na sang job, bulo. Hindi na siya mag-ako, pero ang purpose siya sa kabuhi mo, guon ka. Amo na, gusto sang Diyos, kung ari ka di subong gasimba, maguba man ang kabuhi mo, umuntat ka sa Ginoo, kag hindi ka mamati, ano man magkalatabo subong sa dason sa imo, way ka na balsulon. Madumduman mo, isa ka tion sa kabuhi mo, gapungko ka, diri sa Highway Bible Baptist Church. Gapamati ka da, but it's up to you kung pamatian mo or i-reject mo ang ginatudlo sa imo. Amo na si mo, alagari, with gladness, with not only with gladness, ang bali sa verse 7, and when they saw it, they all murmured, saying that he was gone to be guest with a man that is a sinner. Sa nakitaan sa mga tao nga si Jesus Christ, mabisita na kay Zacchaeus sa balaya, nagkulumod sila. Kaya nga si Zacchaeus, makadto sa balay sang makasasala, not only with gladness, with grit. Magsiling ta grit, G-R-I-T. Resolve, perseverance, staying power when it gets hard. Okay, magsiling ta grit, resolve. Ginapunggan ka man, padayunon mong ginahimo mo. May perseverance ka. Diring mga tao, kulumod sila. Nano ni Zacchaeus, nano ni si Jesus Christ, dito gid sa kay Zacchaeus, malaot na, publikano na, pudiruso na. Pero wala gin pamatian ni Zacchaeus. Amo naman, pagsimba mo de, may bisuyaan ka, nano ka na, ngara ka na, nagpastor ka na, nagababae ka na, gapalda ka na, suyaan ka man, padayunon mong ginahimo mo, mangalagad ka na sang Diyos with grit, with perseverance, okay, kag mangin resolve ka sa ginahimo mo. Amo ning pagpangalagad, na hindi tanan nga tawo, mapli sa pagpangalagad ta. Hindi tanan nga tawo, malipay sa pagpangalagad ta. Kag mo na kung sa diin, himo ka sa tsakto, himo ka sala, may i-comment gina ang tawo. May ihambal gina sila ya. Sa pagpangalagad ta, hindi tanan nga tao malipay. There are people out there nga gahulat lang, ma-failure ka. Pero kung mangalagad ka, ang pagpangalagad mo para sa Diyos, mangin resolve ka with grit. Ano man ang ihambal nila, padayunon mo ang tama nga ginahimo mo. Amo na si Zacchaeus. Okay, salamat ta. Nagkulumod ang mga tao taga Jericho, pero nangalagad sa may perseverance. Amo na kung sa diin, hindi pagpamati, hangambal sang ingod mo, balay, sang barkada mo, mga pastura na kamo, mga pastor na kamo, naginano na kamo da. Bai sila da. Okay, pahimua, padayuna kung anong balaan mo nga tama. Amo nang tunay, nga anak sang Diyos, kag amo na malipay da ang Diyos kung may amo tanak nga attitude. Kaya mo na pagpangalagad sa Diyos, may mga tao gid nga i-oppose ka. May mga tao gid nga makontra. May gamiton ang yawa nga pauntaton ka sa pagpangalagad mo. Maybe kung gisa pamilya mo pa, kung gisa barkada mo, kung gisa sa upod mo da sa balay. Pero kung balaan mo tsakto, mangalagad ka with grit. Mangalagad ka nga may perseverance. Mangalagad ka, magpadayon ka. Like bala sa istorya na sang duwa ka mag-amay. Ang mag-amay, ang tatay kagang bata, kag may isa sila kabayo. Okay, kadto sila, puli sila. May damo sila ginpanglabyan nga mga barangay. May kabayo sila nga dala, sinakyan nila papuli.
naglabay sila sina nga barangay, kulumbod yung mga tao. Na ano ning mag-amay, way ginaluoy sa kabayo, duwagid silang nagsakay. Naog ang tatay bili ng bata. Paglabay nila sa dason nga barangay, kumod naman ng mga tao, na ano nga amay? Kung sa diin siya ang bata, kay ang nanaog tatay. Na ano nga bata, nagsinakay, kasultiro, ang ama yan pinutoy-putoy lakat. Baylo naman sila. Sakay naman ng tatay, naog naman ng bata. Dason nga barangay, naog sila nga duwa. Okay? To make the long story short, naog sila nga duwa. Again, para sa kagamuna kong sa diin, ang mga tao nagkulumod, nanoning mga mag-amay. May kabayo nga may kabayo, way ginsakyan, nagnilakat. Pagadasan nga barangay, pinasaanan nilang kabayo. Sa mga nakuha. Okay, kaya nga, ano man ang himuon mo, may mga tao, may ikomentar, yan, di kinaya magpahimuyong ang tao. But it's up to you kung pamatian mo ang ginahambal nila o hindi. But as long balaan mo para sa Diyos, panamion ang puturo mo, padayon ang ginahimo mo, subong. Kaya nga, waay na nila magpa-impyerno ka, waay na nila maguba ang kabuhi mo, pero ikaw ang may accountabilidad, ikaw ang may risgo sa kabuhi mo. Ikaw yung manabat, kabuhi mo na, hindi na kabuhi nila. Moto sila ang unang nga barangay, duwa sila. Bal mga tao, na ano ning magamay, wagid sila naluoy sa kabayo, naogang tatay, bata bilin, kumod sila. Na ano ning amay ni, bata ya. Na ano ning bata ni, amay agin pinalakat ya, kasultiro, naog siya, sakay naman ng tatay. Na ano ning tatay ni, siyang nagsinakay, pero ang bata ya, agin pinalakat ya. Hasta sa uli, duwa na sila nanaog. Hasta sa uli, pasan na nilang kabayo. Okay, kagamuna kayo diya padulungan, pero mga lagad ka sang Diyos with grit. Kaya balaan nyo balaan ko nga nakita nyo na sa Facebook. Okay, may drawing pa na. Pag uli, pasan na nila. Putoy-putoy sila. Do you think anong hambalan katawo? Mga buang ni may kabayo, ay ginsakyan. Okay, kagamuna sa din with grit, and not only with grit, with generosity. With generosity. Kaya mga lagad sa Diyos, ang bala sa verse 8, and Zacchaeus stood and said unto the Lord, Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor, and if I have taken anything from any man by false accusation, I restore him fourfold. Ang bali Zacchaeus, yari karon Ginoo, ang tunga sa akon pagkabutang, ihatag ko na sa pigado, sa kinanglanon sa bulig. May nadayaan man ko sang una, balikan ko na 4 kapilo. By false accusation or pato-pato, pinasubrahan niya, balikan niya na. Amo na with generosity. Kagamo na kung sa diin, ang pagpanugata, gagasto na, gatugong sa mga salakyan, okay, ang ginatagan barong, kung bakit ginatagan bestida, kaya nga, para ma-realize ng nga tao, nga ginapalangga sa sang Diyos. Kaya ministry, involved ginadiyang kwarta. Okay, pero i-compare ta, wala sobra-sobra nga kwarta nga ginahatag ta, kung ginahatag ta para sa Diyos. Kaya kung sa ron, i-compare na sa ginahimo sang Diyos sa aton, why ganin at diin-diin. Si Zacchaeus, sang naluwas siya, why na siya nangilin? Okay, ang tunga, maginon mong katunga sang pagkabutang mo, ihatag mo na sa ministry. Dawa yun ang 4, may nadayaan sa sang una, balikan niya 4 kapilo. Ay, pero grabe nga quantity ka kwarta. Pero why siya nangilin? Kaya nga, ang motive yan mga lagad. Amo na kung sa diin, we will be serving with generosity. Okay, not only we will be saved, we will be sanctified, and then we will be serving. Sa mga bisita namon, by the way, hindi aksidente ari ka. Makapamati ka word of God. Makabati ka subong preaching. Hindi ang kaluwasan, hindi sinakpanay. Hindi mo ko pwede sakupon. Hindi ka pwede sakupon ni ma'am or ni sir mo. Hindi ka namon pwede sakupon. Ako hindi mo man pwede sakupon. Personal decision ang kaluwasan. Personal choice mo, decision mo, kalag mo. Ang balagay na sila sa mga may edad na, kalag mo na ding nakataya. Okay? Hindi pagpuli ka nga, hindi ka save. Ako ay ikaw makasasala, hinulsuli kasalaanan mo, tuuhi, batuna si Jesus Christ sa tagipusoon mo, bilang imo Diyos, kag personal nga manluluwas. This time sa mga bisita namon, pakitindog be, palihog, mga bisita. First time mo, subong nga gabi, pakitindog be, palihog.
Okay, may 1, 2, 3, 4, 5, 6. Amen. Salamat sa inyo. Sa mga bago, basi, okay, pabilin lang mo palihog sa pagtindog sa mga bisita. Tindog lang mo palihog. Pabilin ka mo sa pagtindog. This time, basi may ara pa da. Hindi ka pa sigurado sang langit. Every time iwaling impyerno, nakulbaan ka gyapon. Hindi ka mapahamtang, nakulbaan ka, way ka kasiguraduhan. I-check mo ka o galingon mo. Ako ay ikaw makasasala. Hinulsuli kasalaanan mo. Tuuhi bato na si Jesus Christ bilang imo Diyos kag manluluwas. Luwason ka sang Diyos, dalong ka sang Diyos sa langit, hindi ka na magpa-impyerno, tuuhi bato na si Jesus Christ. Never mind sang ingod mo, importante, decide ka sa buong gabi nga magbaton ka Jesus. Piyong tapaliog mata, dokuulo sa mga bisita, sundan nyo, may tingog, halin sa tagipusoon mo, bato na si Jesus Christ. Guidant ka lamang, instrument lang kami, but as I said, ikaw kagang Diyos ang nakabalo, tuuhi bato na si Jesus Christ. Sunda lang palihog ini nga prayer sa mga bisita namon. Or maybe gapongko ka, gusto mo batunon si Jesus Christ, hindi ka pa kasigurado gyapon sang langit, every time iwaling impyerno nakulbaan ka, bato na si Jesus Christ. Hindi ka magpuli nga unsaved ka, puli ka nga saved ka na. Okay, maprita sundayo palihog, Ginoong Diyos, salamat gid, subong nga gabi, nakabati ako sang imo mga pulong, nga nagpahibalo sa akon, nga ako gali, isa ka makasasala, kagang kabayaran sini, amo ang impyerno, apang o Diyos, nagkari ikaw, ginlansang sa krus, namatay, ginlubong, kag nabanhaw, para bayaran ang akon, mga kasalanan, sa krus, sang Kalbaryo, gani, gahinulsul ako, sang akon, pagka makasasala, Jesus Christ, ginabaton ko ikaw bilang akon nga Diyos kag personal nga manluluwas. Luwas ako Ginoo, dala ako sa langit kung umabot man sa akon ang kamatayon. Salamat gid sang libre nga kaluwasan sa pangalan ni Jesus Christ. Amen. Congratulations sa mga bisita namon. Pabilin kamo sa piyong matado ko ulo. Okay? Hindi natin magdugay ang altar bukas sa mga miyembro. Okay, pwede ka mo kakari sa altar, mag-pray kita, or hindi ka man miyembro, pero namigid bata pa ta, matunan ta na magluhod sa Ginoo. Hindi ka magpabilin sa pulungkuan mo, bata ka pa. Okay, consider ta may mga edad na nga hindi na kaya magpilo sang tuhod ya. Pero kung bata ka pa, labi na gid lalaki ka, kadto ka di sa altar, luhod ka. Kaya nga, ang mo nang desire sang Diyos sa kabuhi mo, hindi kawalan sa pagkalalaki, ang kabalo magpilo sang tuhod, kag magpakitluoy sa Diyos. Kaya ang balyagan sang isa ka man of God, those who kneel down before God can stand before man. Mana, subong, members, pag-pray mo, more pagitang hatagan, compassion sa kalagsang tao. Nga kung maghipos lang ta, pasundan ta lang kakahadlok, pasundan ta lang ang kahuya, ang loved ones mo, ang mga classmates mo, ang mga tao sa palibot mo, makadto na sa impyerno, hasta saan ka lang maghipos. Amo na subong gabi, desisyon ka, ngayo ka kusog, ngayo ka gakaangay nga kaisog, kabala ka sa Diyos, nga masugiran mo sang gospel, ang mga pamilya mo, ang mga friends mo, ang mga tao sa palibot mo. Kaya at the end of the day, manabat ka sang Diyos, sukton ka sang Diyos, i-require sang Diyos sa imo mga kamot, ang mga kalag na ila, nga waay ka nagsugid sang gospel. Ang manaabiyan ko, before it's too late, day by day, may mga kakalamatay, may naglinog naman. Pila naman ayan katawang nagkalamatay, kag pila to sila ang tunay nga nagbaton kay Jesus Christ. Pila to ayan sa ila, ang mapalangit, kag pila to sa ila, kag ang hambal sang Biblia, masubo pero matuod, mas madamo pang mapaimpyerno kaysa mapalangit. Gani abiyan ko, kung hindi man tanan nga ginasugiran ta magpate, at least nawarningan mo sa ila. At least ginhimo tang parta nga isugid sila ang gospel. Isugid sila nga si Jesus Christ lang ang makaluwas. Manapray ka, pangisugi, hindi lang ta magipos. Kag pangayui, kusog sa Diyos, upod mo ang Diyos, hindi ka pagpabayaan sa Diyos every time, gahimo ka buluhaton niya. Padayon sa duko ulop, yung mata,
Padayon ta sa pagpangamuyo, halang doon balaan nga Diyos. Salamat Lord God sa kaayo, sa katuto mo Lord. Salamat sa blessing mo. Salamat Ginong Diyos sa mga bisita namon. Salamat Ginong Diyos sa mga kanakan mo, Ari Subong, nakabati Word of God, nakasimba sa imo sa Espiritu kag kamaturan, sa mensahe, sa mga bisita namon nga nakadangat sa kaluwasan, only eternity will tell kung ano sila kanangin minatudon sa kaluwasan nila. But praying Lord God, nga nangin minatudon lang sila. Salamat sa desire sa amon pastor, siya burden sa kalagsang tao, din ayhan ang madamo sa amon kung wala isa ka missionary nga nagkare ginive ang personal nga ambisyon ginhalad ang kabuhi full time sa Ginoo kaming resulta sang ila pagpangabudlay buligi Ginong Dios nga kami man magamit mo ka Ginong Dios may mga tawo nga ginhatag ka sa amon kapag isa kabuhi namon Ginong Dios ma-reach out sila dala sila sa simbahan makabati preaching maluwa sila mabagoy lang mga kabuhi. Buligi Ginong Diyos ang tagsa-tagsa, buligi Ginong Diyos ang mga kaanakan mo, Ginoo nga kung sa diin, more pagid kami nga mag-desire, nga mag-soul winning, mag-pang-invite, ka Ginong Diyos, hindi maangilin, Ginong Diyos like kay Zacchaeus, magastos ang iya pagkabutang para sa katauhan sang Jericho. Kag buligi Ginong Diyos ang tagsa-tagsa, i-bless Ginoo sa pagpalauli, ikaw mag-safety, take care kami sa dalanon, buliging binhi nga nasabog subong nga gabi, hindi do magbalik nga wailang pulos, or Ginong Diyos another lang nga pagtililipon, kundi may impact sa amon tagipusoon, mabago kami, kagrasya kag kaluoy namon, nimo Ginong Diyos sa amon, mag-desire kami nga more kapag alagaron, matag simong honor, glory, and praise, Ginong Diyos nga ma-please ka sa amon pagkabuhi. Lord God, salamat sa tanan, dalayawan ko Diyos, salamat sa ikaw magsabat sa mga prayers sa kanakan mo, salamat kid, in Jesus name, Amen. Thank you so much, God bless everyone, to God be the glory, mayang gabi sa tanan.